Welcome to Learners Math TV. In this video, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-add at subtract ng fraction to a fraction. Ito ang ating unang example. 2/3 plus 4/3. Madali lang yan. Ang gagawin lang natin, add and copy. Dahil nakalagay dyan sa ating operation ay plus, kaya add. I-add lang natin yung 2 plus 4. That is equivalent to 6. And then, i-copy lang natin yung common denominator. Kapag magkaparehas ang denominator, just copy. Then, simplify 6/3. Ang ibig sabihin yan ay 6 divided by 3. And that is equivalent to 2. Okay, for our example, number 2. Ayan. 3/5 minus 6/5. So, diyan naman ay subtract. Kasi minus ang nakalagay dito. Minus sign. Then, copy the common denominator. So, 3 minus 6 is equal to a negative 3. Kaya negative 3/5 ang ating final answer. Okay. Kung nalilito pa sa sign, kapag nagsusubtract ng sign numbers, nasa description po ang link. Okay, ng video lesson about how to subtract these sign numbers. Okay, next. Example number 3. Okay, sige nga. Anong gagawin? Dito plus, diba? Kaya add and copy. So, 2 plus 3 equals 5 and then just copy the common denominator. So, the answer is 5/4 or 5/4. Okay? Okay. Dito naman, magpapakita ako sa inyo ng dalawang method on how to add and subtract fraction to a fraction kung hindi common ang denominator. Napapansin ninyo, 2/3 minus 5/6, magkaiba yung kanilang denominator. So, ano gagawin? Ganito ang gagawin. Yung 6, multiply mo dito sa 2/3. Itong denominator na to. Kaya nilagay ko yan dyan sa gilid. Tapos ito namang 3, multiply naman natin doon sa kabila. Kaya yan, nakalagay yan dyan. So, multiply natin to both numerator and denominator. So, ganito ang mangyayari. 6 times 2 is 12. 6 times 3 is 18. Diba? 3 times 5 is 15. And then 3 times 6 is 18. So, ngayon, nagawa na natin yung ating goal na maging magkaparehas na yung denominator. Kasi according doon sa ating mga unang example kanina, kapag magkaparehas na ang denominator, ang gagawin mo na lang, dahil yan ay minus, isubtract ang numerator. So that is equivalent to negative 3, then just copy the denominator, yung common denominator. So 18. So that is negative 3/18. Then, let us now reduce to lowest term. So, ang final answer natin is negative 1/6. O, kung hindi pa marunong mag-reduce to lowest term ng fraction, nasa description po ang link. Okay, ng video lesson on how to reduce a fraction to its lowest term. Okay, dito naman sa ating method 2. Okay, yan pa rin yung pangalawang way on how to do it. 2/3 minus 5/6 or 5/6. Okay, ganito naman sa method 2 ang gagawin. Kunin natin yung LCD. Ano ba yung LCD? Okay, mag-count tayo. Sa 3, mag-count tayo ng by 3. 3, 6, 9. Okay, tapos sa 6 naman, mag-count tayo ng by 6. 6, 12, 18. So, ano sa dalawa ang common ay 6. Kaya 6 ang ating magiging LCD or the least common denominator. So, yan yung ilalagay natin ngayon dito sa baba. Denominator. Siya na yung LCD. So, 6 divided by 3, yan ang kasunod natin gagawin ha. 6 divided by 3 is equal to 2. Then, times 2 is equal to 4. Next,
6 divided by 6 is equal to 1 times 5. That is equivalent to 5. So, magiging 4 minus 5 na ating numerator. Now, 4 minus 5 is equal to a negative 1 over 6. Okay. So, tinopya na lang natin itong ating denominator. So, the final answer is negative 1 over 6. So, directly, nakuha natin din kung ano yung nakuha natin dito. So, it is up to you kung anong pipiliin way on how to add or subtract fraction to a fraction. Magdagdag pa tayo ng example, 1/3 plus 2/4. Try mo nga na ikaw lang. Post mo muna. Kailangan, papracticein mo kung ano yung napapanood mo. Okay, tingnan natin kung tama yung ginawa mo. Ayan. So, yung 4, ilalagay dito. Okay. Sa tabi ng 1/3, yung 3 naman dito sa tabi ng 2/4. Bakit? I-multiply natin sila to both numerator and denominator. So, ang next na mangyayari dyan ay ganito. Diba? 4 times 1 is 4, 4 times 3 is 12, 3 times 2 is 6, and 3 times 4 is 12. So, ngayon, nagawa na natin, ang unang goal kasi natin, kailangan maging magkaparehas yung kanilang denominator. So, i-add na lang natin yung numerator, that is 4 plus 6. So, it is equivalent to 10. Tapos, copy the common denominator, 10 over 12. Then, reduce to lowest term. Okay. That is equivalent to 5 over 6. So, yan na ngayon ang ating pinaka-final answer in this method. Doon naman sa pangalawang method natin. Ayan, 1/3 plus 2/4. Anong gagawin? Kunin ang LCD. Okay. Dito sa 3, count tayo ng by 3, 3, 6, 9, 12. Tapos sa 4, count tayo ng by 4, 4, 8, 12. Alin ang common sa kanila? Yung 12. Diba? So, yung 12 ang ating magiging least common denominator. Kaya yan ang isusulat natin as our denominator. Then, next process is ganito. 12 divided by 3 is equal to 4. And times 1 is equal to 4. Then, 12 divided by 4 is equal to 3. Times 2 is equal to 6. Kaya yan ay plus 6. And then, i-add na lang natin yung 4 plus 6, that is equivalent to 10. Kaya ang ating sagot ay 10 over 12. Then, reduce to lowest term, that is also equivalent to 5 over 6. So, parehas lang ang nakuha nating final answer. Ito pa ang ating example number 3. Okay. Subukan mong ikaw muna ang gumawa. I-post mo muna ang video lesson. Okay, post mo muna. Mas maganda na kapag ikaw ay nanonood at nag-aaral, okay, hindi basta ito'y pinanonood lang. Kailangan ikaw ay right there and there. Kailangan nagpo-practice. Okay, pinapractice mo agad. Sige nga, gawin mo yung dalawang klase ng method. Okay, tignan natin kung tama ang ginawa mo. Okay, so, eto mangyayari dyan. Diba itong 4 ilalagay dito, yung 5 ilalagay doon. Kaya eto na. So, next is 4 times 2 is 8, and then 4 times 5 is 20. Then, 5 times 1 is 5, and 5 times 4 is 20. Now, ang gagawin na lang natin, dahil parehas na ang kanilang denominator, 8 minus 5, okay, equals sa 3 over 20 na. Okay? So, yan na ngayon ang ating final answer. Cannot be reduced na to lowest term. Okay? Hindi na siya parehas divisible sa kahit na anong number. Kapag gaganon, yan na ang iyong final answer. Okay, example number 3, method 2. Ayan, yung pangalawang method natin. Tignan natin kung tama yung ginawa mo. Okay, 2 over 5 minus 1/4. LCD. Ano ba yung ating LCD? Sa 5.
O, sa 4 muna. Ayan. Count by 4. 4, 8, 12, 16, and 20. Kapag nag-count ka by 4. Sa 5 naman, 5, 10, 15, 20. Saan siya naging common? Doon sa 20. Di ba? Kaya, ang ating least common denominator is 20. Ayan. So, dahil 20 ang ating least common denominator, divide natin yung 20 divided by 5 is equal to 4 times 2, that is equivalent to 8. And then, 20 divided by 4 is equal to 5 times 1, that is minus 5. So, the final answer is 8 minus 5 is equal to 3 over 20. That's now our final answer. Parehas lang din yung nakuha natin dito sa method 1. Okay? Laging tatandaan, sa math ay hindi maaari na nanonood ka lamang. Upang maging mahusay, dapat lagi kang handa na mag-practice o magsanay.